ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Hindi natin kalimutan ang nangyari dahil dito sa kulukoy ng mga diskarte ni Tariela at ng mga kabalahibo niya na pinayagan ni Marcos. Nawalan tayo ng 2.1 million tourists na mga Chinese every year. And the cost of that every year is around $1.8 billion na potential local economic gains ng ating mga resort, mga hotel, mga workers related to tourism industry. Close to $2 billion na nakikita at nakukuha ng Pilipinas sa tourism industry na mga 2,100,000 plus Chinese every year ang nawawala for the last 3 years dahil sa bugok na diskarte sa tapang-tapangan, kis-kisan at giri-girian na magiging anti-China ang Pilipinas. Siguro, nagkaroon ng realization itong si Erwin Bendalo Tulfo. Kaya nga kumalma siya, kumambyo siya because of those factors. Hindi po natin kinakampihan ang China. Isinusulong lang naman natin ang tamang pamamaraan at tamang pagtindig na pwede namang idaan ito sa diplomatiko, maayos na pag-uusap at mayroong mutual agreements or bilateral concessions, no? May pagbibigayan at mayroong mga benepisyong nakukuha. Just like the time of former President Duterte na ini-issue nila as a negative propaganda na tila ito na yata ang karma di umano na kakaharapin ngayon ni Senator Tito Sotto sa Korte Suprema. Ayon kasi sa kumpirmadong balita na ang source na ang balita ngayon, Tito Sotto nakatakdang sampahan ng kaso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon sa kumpirmadong balita na ang source na ang balita ngayon, Tito Sotto nakatakdang sampahan ng kaso. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Sotto III. Kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Sotto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan nito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihain ang petisyon sa mga susunod na araw. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. mainit ang kanyang sitwasyon sapagkat napupuna siya ng taong bayan sa kanyang pagiging pakialamero. Kagaya din po ng pagiging pakialamero nito ni Tito Sotto sa mga usaping hindi naman dapat niya pinanghihimasukan. Tulad na lang ng kanyang panghihimasok sa tudo-tudo niyang pag-criticize sa naging desisyon ng Korte Suprema na lubusang nagbasura. Doon sa basura naman talaga na uri ng impeachment complaint na binaluktot at minadali ng House of Representatives last year upang hatawin si Vice President Sara Duterte pero hindi pinanigan ng Korte Suprema. So ganyan din po si Erwin Tulfo, pakialamero nang wala sa hulog. Siyempre, ang isa pang adilantado at napaka-aruganteng hambog na nagkukunwaring siya lang ang nagmamay-ari ng pagmamahal sa Pilipinas, itong si Commodore Tariela.
ng Philippine Coast Guard na kung makaasta, akala mo siya ang Department of Foreign Affairs Secretary. At pinababayaan lang of course nila Marcos sapagkat ito ay malinaw na ahente ng Amerika sa propaganda attack laban sa China. Nagiging political mercenary and propaganda attack dog itong si Tariela in favor of the interest of America against China. Instead na i-promote niya ang interest ng mga Pilipino. Kaya yun pong dahilan kung bakit si Erwin Bendalo Tulfo ay biglang kambyo sa kanya mga pag-atake sa bansang China. Dahil hindi naman talaga niya ito otoridad at pangunahing katungkulan bilang senador, siya po ay nasa legislative branch. Ang pamumuno at pagkumpas sa foreign relations o sa mga foreign affairs issues at programa ng gobyerno nasa executive. At dapat ang Department of Foreign Affairs in behalf of the President ang nangunguna dyan sapagkat ang Foreign Affairs Secretary is the alter ego o representasyon ng Presidente pagdating sa larangan ng pagpapatupad at pagsusulong ng mga ugnayang panlabas. Hindi po ang Coast Guard, hindi po si Tariela, hindi po si Bendalo Tulfo. Pangalawa, ang dahilan kung bakit nagkambyo bigla si Erwin Tulfo ay nakita niya unreasonable na dahil lamang sa mga girian dyan sa South China Sea na tayo din naman ang nagpo-provoke, no? Instead na isulong natin ang dialogue, isulong ng gobyerno ang diplomatikong ugnayan at pag-uusap ng matino at maayos, nakipagkiskisan tayo, nakipaggirian para lumabas na binibiktima at binubuli tayo ng China, hindi naman nangyayari ang ganyang kalagayan nung maayos po ang foreign relations and foreign policy sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uusap, kaagad po na walang nag-uudyok o nang uupat ng mga agitation and propaganda sapagkat si Pangulong Duterte lamang po ang pwedeng magsalita at ang Department of Foreign Affairs patungkol sa isyu na yan, mga kababayan. Kaya nare-resolba ang hindi pagkakaunawaan, mabilis po ang diplomatiko na ugnayan at proseso upang hindi humantong sa pag-sink in ng problema papunta sa mas malala na ugnayan na nagiging apektado na ang diplomatikong relasyon. Ayun. So, instead na isulong ang diplomatikong channel, pakikipag-usap at dialogo at mabuting pakikipag-ugnayan kahit mahidwaan at may banggaan sa maritime issues, navigational issues at mga kiniklaim sa tinatawag nating West Philippine Sea at ginigiit ng China na sakop ng kanilang South China Sea sa kanilang exclusive economic zone or anumang maritime claims. Ang mga bansang mayroon din pong ganyang kalagayan, Malaysia, Indonesia, Thailand, no? Vietnam, Brunei, nakikipag-usap po sila sa China at maayos ang kanilang diplomatikong ugnayan, bukas ang kanilang dialogo at komunikasyon at mayroon po silang masigla na pakikipagnegosyo at pang-ekonomiya at pang-seguridad na ugnayan. Hindi kagaya sa atin na na-isolate tayo lang talaga nakipagkikiskisan, nagigirian at nagdigma-digma ang postura dahil ginagamit tayo na proxy ng Amerika substitute o tagapaghalili sa kanyang layunin na magkaroon ng war posturing against China. So tayong ginagamit at pumapayag si Marcos dyan. At ang kanyang mga agitator na mga parang atat na atat na makipagdigmaan sa China, itong sila Tariela, itong sila Erwin Bendalo Tulfo at mga kagaya nila, itong mga Akbayan Group ni Hontiveros na feeling sa atin ang West Philippine Sea. Saan ang desisyon na yan ng United Nations? Wala. Niloloko nila ang taong bayan. Pinapaniwala nila tayo. Wala pong desisyon ng United Nations o ang Permanent Court of Arbitration na inaward sa atin ang West Philippine Sea. We are claiming that. China is also claiming part of that. Ang sabi ng Permanent Court of Arbitration, mag-usap kayo sapagkat ang usapin tungkol sa sovereignty claims and sovereign authority claim ng isang bansa sa mga teritoryo o body of waters, hindi sakop ng Permanent Court of Arbitration. Hindi rin sakop ng UNCLOS o ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan magkaroon ng open dialogue and diplomatic channel. There was no award na binabanggit na kinilala at ibinigay ang otoridad sa Philippine government hinggil sa tinatawag na West Philippine Sea. In fact, in the world hieroglyphics, sa mga mapa at katawagan at mga dokumento ng UN, ang body of water na yan ay tinatawag na South China Sea. There is no mention or recognition
about West Philippine Sea in the official documents and references of United Nations. Pero hindi nangangahulugan na yan ay sa China na pagmamayari. Tinawag lang na South China Sea for hieroglyphics references sa mga mapa sa nabigasyon. Kagaya din po kapag tinawag ang isang lugar dyan, body of water, Indian Ocean. Hindi ibig sabihin po yan ay sa pagmamayari ng bansang India. No, yan ay hieroglyphics reference sa mga mapa o kaya sa mga geographical references. Ganon din ang Gulf of Mexico. Hindi ibig sabihin pagmamayari ng bansang Mexico, ang Gulf of Mexico. Ayos? So, pangalawa, nakita ni Erwin Bendalo Tulfo na wala siya sa dahilan na tama, unreasonable ang mga panawagan na ipasarado ang Chinese Embassy sa Pilipinas at palayasin dito ang kanilang mga diplomats, no? Kaya nga pinagtawanan sila sapagkat the only exclusive authority to do that belongs to the President, not to them, not on them. Okay? Pangatlo, kung bakit nagtambling si Bendalo Tulfo, nakita niyang backlash na-realize niya siguro, we have more than 300,000 overseas Filipino workers sa mga area ng nasa China ang territorial authority, Hong Kong, Macau, and even sa China. Napakadami ng bilang ng ating mga overseas Filipino workers para ibaliwala mo ang implikasyon kung isulsol mo at iuupakan mo ng mga pang-agitation propaganda ang China, kagaya ng ginagawa nitong kolokoy na si Tariela. Maliban pa sa katotohanan na ang China is far more superior sa atin. Imbis kalabanin mo siya, kaibiganin mo. You do not fight an enemy where you have any chance of winning. You have to befriend. Kaya namang pag-usapan Nagagawa nga ng Vietnam Nagagawa nga ng Indonesia, Malaysia, and even Brunei na makipag-usap sa China at nagkakaroon sila ng ugnayan na matino kahit may mga conflicting maritime claims sila the way we have. The same situation with China. Di po ba? So, pangalawa, ang China po ay the biggest import source ng Pilipinas. Diyan ang gagaling ang mga binibili nating mga ginagamit sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa ating industriya. Sa China, the biggest import that the Philippines has is from China. And the biggest export of our pineapple, mga mangga, kape, durian, saging, isa sa pinakamalaking market, China. And of course, hindi natin kalimutan ang nangyari dahil dito sa kolokoy ng mga diskarte ni Tariela at ng mga kabalahibo niya na pinayagan ni Marcos, nawalan tayo ng 2.1 million tourists na mga Chinese every year. And the cost of that every year is around $1.8 billion na potential local economic gains ng ating mga resort, mga hotel, mga workers related to tourism industry. Close to $2 billion na nakikita at nakukuha ng Pilipinas sa tourism industry na mga 2,100,000 plus Chinese every year ang nawawala for the last 3 years dahil sa bugok na diskarte sa tapang-tapangan, kiskisan at giri-girian na magiging anti-China ang Pilipinas. Siguro, nagkaroon ng realization itong si Erwin Bendalo Tulfo. Kaya nga kumalma siya, kumambyo siya because of those factors. Hindi po natin kinakampihan ang China. Isinusulong na naman natin ang tamang pamamaraan at tamang pagtindig na pwede namang idaan ito sa diplomatiko, maayos na pag-uusap at mayroong mutual agreements or bilateral concessions, no? May pagbibigayan at mayroong mga benepisyong nakukuha. Just like the time of former President Duterte na ini-issue nila as a negative propaganda na Maudigong daw si Digong, maka-China. No. Digong was a pragmatic leader. Kung ang Amerika mahirap kuhanan ng suporta at binabarat tayo, andito ang China. Hindi naman natin kailangan kalaban kahit may mga diferensya tayo sa maritime claims. Why not maximize? Yun ang punto na pragmatic, practical. So, hindi natin isinusurrender ang teritoryo natin. Hindi natin binibitawan ang ating pag-assert ng ating sovereign rights o ng ating exclusive economic zone claims diyan sa tinatawag nating West Philippine Sea habang hindi pa nare-resolve yan at umiiral ang mga hindi pagkakaunawaan sa maritime issues. We can still pursue a very healthy and productive economic, trade, security, and diplomatic interaction with China. The way such kind of approach benefited so much ang mga bansa
nakarating sa atin, neighbor lang natin, na ganun po ang kanilang naging approach. Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei. Maganda ang kanilang ugnayan sa China kahit may mga conflicting maritime claims po sila. Siguro na-realize yan, no, perhaps, ni Erwin Bendalo Tulfo. Kaya nga ang lesson learned dito, do not take a fight that you cannot win. And do not make yourself higher than what you are really capable of. Kung hindi mo naman kaya, ba't ka magmalaki at magmayabang? Katarantaduhan yon. Lalo na kung sinusulsulan ka, sige, kaya mo yan, sabi ng Amerika. Dito lang kami sa likod mo. Itutulak ka namin sa kapahamakan. The Mutual Defense Treaty that we had, or that we're having still right now with the US government, with the US authorities sa kanilang pagkilala, 1953 pa po yung MDT, Mutual Defense Treaty, hindi automatic that they are going to assist or support us kapag nagkaroon ng actual shooting war ang Pilipinas sa anumang bansa kagaya sa China. Why we need to go to war when we have no chances of winning? Why not pursue peace, diplomacy, trade, and bilateral agreements na siyang naging approach ng ating mga karatig bansa na lumaki at tumaas ang kanilang mga domestic tourism as well as international tourism and other investments na nakukuha nila sa mabuting pakikipag-ugnayan kahit may mga diferensya at hindi pagkakaunawaan sa ilang maritime issues. So mga kababayan, I think yan dapat ang i-realize na rin ng gobyerno ni Marcos, that we have to pursue diplomacy, peaceful dialogue, and healthy channel of communication at patahimikin itong kulukoy at arugante, puno ng kahambugan na si Tariela, na as if siya ang nagmamay-ari ng damdamin at sentimiento ng mga Pilipino. No? Siguro na-realize na rin nila Tulfo na we cannot live without China. Neighbor natin eh. Ang Amerika is 10,000 miles away. China, pagpunta mo sa Cagayan Valley, dyan sa may Apari, Cagayan, sa Batanes, maririnig mo na ang mga radio signal frequency o mga program ng radyo sa China. Ganon kalapit po mga kababayan. Samantalang ang Amerika, kinakaibigan natin, binabarat naman tayo at ginagawa tayong parang alipin nila at utusan. Samantalang ang China nagbibigay ng oportunidad na tayo ay lumago at makipag-ugnayan ng maayos habang tayo po ay may mga conflicting maritime claims, mapag-uusapan yan the way it was handled pragmatically or practically in terms of practical na pananaw at approach ni former President Rodrigo Duterte. Ang problema, ayaw matuto sa karanasan at kasaysayan itong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya doon siya nakikinig sa bansang ginagamit tayo bilang utusan at alipin at sa matagal na panahon na hindi naman tayo tinrato na kaibigang tunay. I'm referring to United States of America. The purpose of the US, why they are agitating Tariela and the government of Marcos and the likes of Tulfo at mga senador na mga hindi nag-aaral ng kasaysayan, sapagkat gusto nilang gamitin ang ating bansa na maging forward military base, na magiging depositoryo at magiging bodega ng kanilang mga armas pangdigma laban sa China. Ayun, yun talaga ang katotohanan. Kaya may EDCA sites, mga kampo natin, sa military camp natin, pumapasok ang mga equipment and war technology ng Amerika kahit wala silang military basis agreement sa atin. 1992 pa, ibinasura na po o 1991 yung US military basis agreement natin. Subalit, iniikutan nila. May tinatawag silang visiting forces agreement, may EDCA. So, yan po ay mga diskarte na pinayagan ni Marcos. Kaya, itong nangyari sa atin sa China, nagiging sandwich ang kinalabasan natin, na iipit tayo sa nag-uuntugang mga higante. Hindi dapat. Dapat ang ating posisyon ay kung anong nakakabuti at higit na napapakinabangan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa, ganun po na style ng pagsusulong ng foreign relations and foreign policy. Ayan. So, mabuti naman at tumambling na si Erwin Bendalo Tulfo, at mas mabuti pa rin kung tumambling na rin siya laban kay Marcos Jr. at kay Romualdez, na pilit pa rin nilang pinagtatakpan bilang mga punong salaring kriminal as mastermind sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan at pagpapabulok sa buong gobyerno. Ayan. Magbabalik na naman po ang isa pang episode ng ating video talakayan at video analysis with Ka Eric
Don't forget to like, share, and promote our videos para magkaroon ng malawak na viewership at maraming suportang pwedeng mapaabot sa ating kamalayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay bayan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.